We do not cooperate with the ICC. That is the position of this government. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi nagbabago ang posisyon ng administrasyon na di kumikilala sa jurisdiction ng International Criminal Court o ICC. Magandang araw mga kaibigan. Napaka-good news po yung pahayag ng Pangulo na nanindigan na hindi makikipag-cooperate ang Philippine government sa ICC. Salamat naman at pinanindigan ng Pangulo ang paulit-ulit niyang sinasabi. Hindi pa rin nagbabago. So, saludo tayo kay Pangulong Marcos Jr. Magandang balita ito at ang mga ibang kongresista sa Quadcom na nangangarap na makasuhan o maaresto ng ICC si Pangulong Duterte, wala na, iiyak na. Supalpal sila. Okay, so, panoorin natin ang dagdag na statement ng Pangulong Marcos Jr. tungkol sa issue ng ICC. Sa kabila nito, sinusuportahan ng Pangulo ang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi haharangin ang ICC sa investigasyon nito sa war on drugs ng... Well, was the comment of the Executive Secretary, the former Chief Justice. If yun ang gugustuhin ni PRRD, hindi naman kami haharang doon sa mga ICC. Hindi lang kami tutulong. Ngunit kung pumapayag siya na makipag-usap siya o magpaimbestiga siya sa ICC, nasa kanya yun. Wala nang kaming desisyon doon. Ayon pa kay PBBM, wala ring magagawa ang pamahalaang Pilipinas sakaling hingan na ng tulong ng ICC ang International Criminal Police Organization o Interpol para makuha ang jurisdiksyon sa dating Pangulo. As Secretary Remulla explained before, we have obligations to Interpol and we have to live up to those obligations. Ukol naman sa naging pahayag ni dating Pangulong Duterte sa Quadcom hearing sa Kamara. But you know, all of the testimony that was given yesterday really will be taken in and will be assessed to see what in legal terms what is the real meaning and consequence of some of the statements made by PRRD. Now, that will result in a case being filed here in the Philippines. We will just have to see. The DOJ will have to make that assessment. Well, we are always monitoring all of these things because the question on EJK has not yet been answered. Who is responsible? And we had some of the mothers of some of the victims that were there, and up to now they have not seen the justice for the murders of their children. Okay, tungkol naman sa pahayag ng Pangulong Duterte na bilisan ninyo, hurry up ICC, punta na kayo dito at imbestigahan nyo na ako. Parang ang dating is voluntaryo ang Pangulong Duterte na magpaimbestiga sa ICC. Kaya lang, alam nyo naman ang Tatay Digong, kung minsan mahilig siya sa testing the waters. Kung ako ang inyong tatanungin, hindi siya voluntary na magpapaimbestiga. Sabi nga niya, sipain. Sipain. Ibitin. Mga ganon. So, I believe, walang magagawa talaga ang ICC. Hindi magpapaimbestiga si PRRD. Dito, pailan nyo ng kaso dito sa Philippine Courts. Pwede. ICC pa. Okay, yun naman. Medyo delikado yung Interpol. Na-explain na ito ni Justice Secretary Remulla nung una na meron tayong obligasyon kasi member tayo ng
mayroon tayong napermahan na agreement tungkol sa Interpol. Kung ang ICC magpatulong sa Interpol, ang Interpol makialam, yan. Klaro yung stand ng Pangulo na mapipilitan ang Philippine government na mag-cooperate sa Interpol. Yun lang ang delikado. But anyway, tingnan natin kung anong mangyayari. Basta ako, maligaya ako na hindi pa rin nagbabago ang posisyon ng Pangulo, Pangulong Marcos Jr. na hindi makikipagtulungan ang Philippine government. Okay. So, punta naman tayo sa ibang bagay. Mas matindi to, yung Bagyo Ophel. Super bagyo na. Ano ba yan? 230 kilometers yung pabugso-bugso, tapos 185 kilometers ang sustained wind niya. Nako, kawawa ang mga kababayan natin sa Northern Luzon. Sila naman ang tatamaan. Kaali Sinica, ito, nandiyan na naman si Ophel, mayroon pang Pipito. Ano ba itong nangyayari sa ating bansa? Ang dami ng mga bagyong dumarating. So, panoorin natin ang update ng Bagyo Ophel. Magandang araw, narito yung latest update natin sa bagyong si Ophel at papasadahan na rin po natin yung tropical cyclone advisory natin hinggil sa potential na Pepito sa mga susunod na araw. So, unahin muna natin ang super typhoon na si Ophel. Patuloy nga itong kumikilos papalapit ng landmass ng Northern Luzon area. At kanina alas 10 ng umaga, ito ay nasa mga bahaging karagatan na silangan ng Divilacan, Isabela. Taglay ng super typhoon na si Ophel, ang lakas ng hangin umabot hanggang 185 km per hour malapit sa gitna nito. At ang pagbugso ng hangin naman naabot hanggang 230 km per hour. Ito ay kumikilos sa direksyong west-northwest sa bilis naman na 15 km per hour. So inaasahan nga natin ngayong araw ay posible itong maglandfall dito sa bahaging ito ng Northern Luzon area. Samantala, sa labas ng ating Philippine Air Responsibility, ang tropical storm na may international name na Manye ay patuloy din po nating minomonitor at nag-issue rin naman po tayo ng tinatawag na Tropical Cyclone Advisory para sa nabanggit na sama ng panahon. So ano nga ba yung magiging epekto muna ng bagyong si Ophel dito sa ating bansa? So yung nakikita nating image naman ngayon ay mula po sa ating Pag-asa Baler Radar Station. So ang mga radar po natin ay nakakalat sa iba't ibang bahagi nating bansa at nakikita niya yung mata ng bagyong si Ophel at yung makakapal na ulap na associated with this particular weather disturbance. At kung mapapanatili nito yung ganitong forma, asahan nga natin yung maraming areas ng Northern Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon ang posibleng ulanin simula ngayong hapon hanggang bukas. Ano nga binaasahan natin pagkilos? Unahin natin yung forecast track ng bagyong si Ophel. So makikita po natin, yung 8 o'clock location ay halos nandito na sa karagatan sa silangang bahagi ng Northern Luzon. At posibleng sa pagitan ng alas 12 hanggang alas 5 ng hapon ngayong araw ay maglandfall po ito dito sa may bandang Cagayan area. Subalit, dapat handa rin yung mga kababayan natin dito sa northern part ng Isabela. But generally, lahat ng babanggitin po nating lugar na may warning signal, maglandfall man sa inyo or hindi, tumawid man sa inyo yung bagyo, ay dapat handa po tayo. So bukas or mamayang gabi naasahan natin na nakatawid na ito dito sa northeastern part ng Northern Luzon at posibleng nandito na sa dagat, halos nandito na sa northwestern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. At makikita natin, all throughout the forecast period, posibleng mag-recurve ito hanggang sa darating na Tuesday ay manatiling or maging isang low pressure area na lamang ito. Patuloy tayong magmo-monitor para kung magkaroon ng pagbabago sa forecast, speed, direction and intensity sa mga susunod na araw ay ipapalaw po natin yan sa ating tropical cyclone bulletin na ipinapalabas na po natin every 3 hours. So ano nga ba yung mga wind signal na nakataas sa mga oras nito dahil sa sitwasyon regarding Ophel? Meron po tayong wind signal number 5 no, dito sa northeastern portion ng mainland Cagayan. So, ang palugit or lead time ay less than 12 hours na lamang dahil nga posibleng this afternoon ay maglandfall na dito sa eastern part ng Cagayan or northeastern part ng Isabela, itong sentro ng bagyong si Ophel. Samantala, wind signal number 4 sa naka-highlight ng red, Babuyan Island, northern and eastern portion of mainland Cagayan at northeastern portion ng Isabela.
Sa lugar na naka-highlight naman na orange, we have wind signal number 3. Ito po yung Batanes, natitirang bahagi ng Cagayan. Itong northern, central at saka southern portion ng Isabela, northern portion ng Apayao, northern portion ng Ilocos Norte. Para po sa kumpletong listahan ng mga munisipalidad na nakapalaw po, for example, dito sa northern, central, and southeastern portion ng Isabela, mangyari rin lamang pong tingnan yung ating official document na naka-upload po sa ating official website, bagong.pagasa.dost.gov.ph. May PDF file po doon na pwede lang i-download at nakalista po doon yung kompletong list ng mga munisipalidad dito sa mga nababanggit nating bahagi na may mga warning signal.